Sa dulong bahagi ng isang liblib na baryo na napapaligiran ng makakapal na kagubatan at malalawak na palayan, matagal nang umiiral ang isang katahimikang may halong takot. Ang baryo ng San Isidro ay tila ordinaryo sa paningin ng mga dayuhan. May mga kubong pawid, mga batang naglalaro sa dapit hapon, at mga magsasakang abala sa bukid. Ngunit sa likod ng payapang mukha nito ay isang lihim na hindi kailanman nawala sa alaala ng mga matatanda. Kapag sumasapit ang gabi, nagiging iba ang anyo ng baryo. Ang hangin ay nagiging mabigat, ang mga anino ay tila gumagalaw ng may sariling buhay, at ang katahimikan ay napapalitan ng isang hindi maipaliwanag na pangamba. Sapagkat sa San Isidro, hindi kailanman naging kathang-isip lamang ang mga aswang. Sa loob ng maraming dekada, ang baryo ay pinoprotektahan ng isang angkan ng mga antingero. Mga taong may kakayahang lumaban sa mga nilalang na hindi kayang makita o labanan ng karaniwang tao. Sila ang bantay ng hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at ng dilim. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nawala ang mga antingero. Isa-isa silang naglaho. Ang ilan ay namatay, ang iba'y hindi na muling nagpakita. At ngayon, iisa na lamang ang natitira. Si Elias. Hindi tulad ng mga naunang antingero, si Elias ay hindi kilala sa kanyang lakas o kayabangan. Tahimik siya, mailap, at madalas ay iniiwasan ng mga taga-baryo. Nakatira siya sa isang lumang bahay na yari sa kahoy sa gilid ng kagubatan. Isang lugar na bihirang puntahan kahit ng mga pinakamatapang. May mga nagsasabing may dala siyang sumpa. May iba namang naniniwala na siya ang huling pag-asa ng baryo. Ngunit para sa karamihan, siya ay isang paalala na ang panganib ay hindi pa nawawala. Isang gabi, habang ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap, isang kakaibang pangyayari ang yumanig sa baryo. Sa tahanan ng pamilya Ramirez, ang bunso nilang anak ay biglang naglaho. Walang bakas ng pakikibaka, walang bakas ng pagpasok, tila ba nilamon lamang siya ng dilim. Nagising ang buong baryo sa sigaw ng ina. Agad na nagtipon ang mga tao, dala ang mga sulo at dasal. Ngunit kahit gaano pa sila karami, walang sino man ang nangahas na tumapak sa kagubatan sa oras na iyon. Sapagkat alam nila kung ano ang maaaring naghihintay doon. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumapit sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Siya si Mang Severino, ang pinakamatanda sa baryo at isa sa iilang nakakaalala sa tunay na kasaysayan ng San Isidro. Tawagin ninyo siya. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Nagkatinginan ang mga tao. Walang gustong magsalita, ngunit alam ng lahat kung sino ang tinutukoy niya. Ilang sandali pa, isang binatang lalaki ang naglakas loob at tumungo sa bahay ni Elias. Habang papalapit siya, mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Ang paligid ay tila nananahimik, ngunit may kung anong nagmamasid mula sa kadiliman. Nang makarating siya sa pintuan, nag-atubili siyang kumatok. 3 marahang katok. Walang sumagot. Ngunit bago pa man siya makaalis, kusang bumukas ang pinto. Sa loob ay madilim. Tanging ilaw ng isang lumang lampara ang nagbibigay liwanag. Doon, nakaupo si Elias. Nakayuko, tila malalim ang iniisip. Hindi na kinailangan pang magsalita ng binata. Tila alam na ni Elias kung bakit siya naroon. May kinuha na naman. Mahinang sabi ni Elias, hindi man lang tumitingin. Tumango ang binata, bagaman hindi ito nakikita. Isang bata, anak ng Ramirez. Dahan-dahang tumayo si Elias.
Sa kanyang mga mata ay makikita ang bigat ng isang tungkuling matagal na niyang dinadala. Lumapit siya sa isang lumang kahon na gawa sa kahoy at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob ay naroon ang kanyang mga gamit. Mga anting-anting na minana pa sa kanyang mga ninuno, mga lumang papel na may mga dasal, at isang maliit na punyal na tila matagal nang nakakita ng dugo. Isa-isa niyang hinawakan ang mga ito, tila kinakausap ang bawat piraso. Matagal na akong hindi tinatawag, bulong niya. Pagkatapos ay isinara niya ang kahon at kinuha ang punyal. Lumabas siya ng bahay nang walang pag-aalinlangan. Sa baryo, naghihintay ang mga tao. Ang ilan ay may pag-asa, ang iba ay puno ng takot. Nang makita nila si Elias, kusang nagbigay daan ang mga ito. Walang nagsalita, walang nangahas. Si Elias ay tumingin sa kagubatan. Ang dilim ay tila mas makapal kaysa karaniwan, at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Hindi na ito tulad ng dati, wika niya, halos pabulong. Naglakad siya patungo sa gilid ng kagubatan, hindi lumilingon. Sa bawat hakbang niya, tila lumalayo ang liwanag at lumalapit ang dilim. Ngunit hindi siya huminto, sapagkat alam niya, ang pagkawala ng bata ay hindi isang simpleng pag-atake. Ito ay simula ng isang bagay na matagal nang hinihintay. Sa kailaliman ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. At sa gabing iyon, ang huling antingero ng baryo ay muling haharap sa anino ng kanyang nakaraan at sa panganib na maaaring magtapos ng kanyang lahi. Pagpasok ni Elias sa kagubatan, agad siyang nilamon ng isang katahimikang hindi likas. Ang mga tunog ng baryo, mga tahol ng aso, huni ng kuliglig at mahinang usapan ng mga tao ay tila biglang naputol sa hangganan ng mga puno. Sa loob ng kagubatan, ang lahat ay nanahimik na para bang ang mismong kalikasan ay nagbabantay sa kanyang bawat galaw. Hindi na bago kay Elias ang ganitong pakiramdam. Lumaki siya sa ilalim ng anino ng kagubatang ito. Tinuruan ng kanyang ama kung paano makinig sa mga bagay na hindi naririnig ng iba at kung paano makakita sa mga hindi nakikita. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang bigat ang hangin. Isang presensyang hindi niya agad matukoy. Dahan-dahan siyang humakbang, pinipilit na huwag gumawa ng kahit anong ingay. Ang bawat sanga na kanyang nadadaanan ay tila may sariling buhay, handang ipagkanulo ang kanyang presensya. Ngunit sanay na siya sa ganitong uri ng paglalakad, isang galaw na hindi natutunan, kundi ipinasa sa dugo. Huminto siya sa isang bahagi ng kagubatan kung saan ang lupa ay tila bagong galaw. Lumuhod siya at hinaplos ang lupa, sinuri ang mga bakas na naiwan. Hindi ito yapak ng tao. Hindi rin ito hayop na karaniwan sa lugar. Ang mga marka ay mahahaba. Tila hinila ang isang bagay papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Tumayo siya at tumingin sa direksyong tinutukoy ng mga bakas. Ang dilim ay masiksik doon at ang hangin ay may dalang amoy na hindi kanais-nais. Amoy ng nabubulok at ng isang bagay na matagal nang hindi nakakita ng liwanag. Hindi ito simpleng aswang, mahina niyang sambit. Nagpatuloy siya sa paglakad, mas maingat, mas alerto. Sa bawat hakbang, mas nararamdaman niya ang presensya ng isang nilalang na tila nagmamasid sa kanya mula sa kung saan. Hindi ito basta gutom na halimaw. Ito ay may isip, may layunin. Ilang sandali pa, narating niya ang isang lumang bahagi ng kagubatan na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Dito, ang mga puno ay mas matatanda, mas makakapal, at tila ba may sariling alaala ng mga nangyari sa lugar na iyon. Sa gitna ng mga puno ay may isang maliit na clearing, isang lugar na walang tumutubong damo na para bang tinanggihan ng lupa ang buhay. Doon,
nakita ni Elias ang unang malinaw na palatandaan. Isang piraso ng damit ng bata. Nilapitan niya ito at dahan-dahang pinulot. Ang tela ay malamig, basa, at may bahid ng dugo. Ngunit ang dugo ay hindi na sariwa. Tila ba matagal na itong naroon, kahit na ang pagkawala ng bata ay naganap lamang ilang oras ang nakalipas. Napakunot ang kanyang noo. May mali. Masyadong mabilis ang pagbabago ng oras sa lugar na iyon. Bigla, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Hindi ito basta hangin, ito ay may dalang presensya. Hindi siya agad lumingon. Sa halip, marahan niyang hinugot ang maliit na punyal mula sa kanyang baywang. Ang talim nito ay kumislap kahit sa kakaunting liwanag na tumatagos sa mga sanga. Matagal kitang hinintay, wika niya. Malamig ang tinig. Sa kanyang likuran, may mahinang paggalaw. Isang anino ang unti-unting humiwalay mula sa kadiliman. Ito ay hindi ganap na nakikita, ngunit sapat upang maramdaman ang anyo nito. Mahaba ang mga galamay, manipis ang katawan, at ang ulo ay tila hindi naaayon sa hugis ng tao. Unti-unti itong lumapit. Hindi umatras si Elias. Sa halip, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na anting-anting. Isang bilog na piraso ng metal na may ukit na hindi na ginagamit sa modernong panahon. Mahigpit niya itong hinawakan at ipinikit sandali ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip, binigkas niya ang isang dasal na matagal nang hindi naririnig sa mundo ng mga tao. Pagdilat niya, ang kanyang mga mata ay tila mas maliwanag. Hindi sa liwanag, kundi sa determinasyon. Ang nilalang ay biglang tumigil. Para bang may pumigil dito. Ngunit hindi ito umatras. Sa halip, naglabas ito ng isang tunog. Hindi sigaw, hindi ungol, kundi isang bagay na mas malalim, mas matanda. At sa tunog na iyon, naramdaman ni Elias ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa baryo. Sapagkat ang nilalang sa kanyang harapan ay hindi basta aswang. Ito ay isang bagay na dapat ay nanatiling nakatago sa nakaraan. At ngayong ito ay muling nagising, malinaw na ang pagkawala ng bata ay hindi ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. Mahigpit na hinawakan ni Elias ang kanyang punyal at gumawa ng isang hakbang pasulong. Ang nilalang ay ngumisi, isang anyong hindi dapat kayang gawin ng kahit anong nilalang. At sa pagitan nila, ang hangin ay tila nagbago. Ang kagubatan na kanina'y tahimik ay biglang naging saksi sa isang labanan na matagal nang hindi nagaganap. Sa gabing iyon, muling nagising ang isang digmaan na akala ng lahat ay matagal nang natapos. Hindi gumalaw si Elias sa kanyang kinatatayuan, ngunit ang kanyang katawan ay handa sa anumang sandali. Ang nilalang sa kanyang harapan ay nanatiling nakapirmi, tila sinusukat ang kanyang lakas at kahinaan. Sa pagitan nila, ang hangin ay mabigat, parang anumang galaw ay maaaring magsimula ng isang marahas na pagputok ng karahasan. Unti-unting umikot si Elias, hindi inaalis ang tingin sa nilalang. Alam niyang ang mga ganitong uri ng nilalang ay hindi umaatake ng basta-basta. Nagmamasid ito, naghihintay, at higit sa lahat, naglalaro. Ang lupa sa paligid ay tila nag-iba ng anyo. Ang mga ugat ng puno ay bahagyang umangat. Ang mga dahon ay hindi gumagalaw kahit may hangin. Isang palatandaan na ang lugar na iyon ay hindi nasakop ng karaniwang batas ng kalikasan. Mahigpit na hinawakan ni Elias ang kanyang anting-anting habang ang punyal ay nakaamba sa kanyang kanang kamay. Ang kanyang paghinga ay kontrolado, mabagal at malalim.
Isang disiplina na itinuro sa kanya mula pagkabata. Sa isang iglap, kumilos ang nilalang. Hindi ito tumakbo o lumundag. Sa halip, tila naglaho ito sa kinatatayuan at muling lumitaw sa kanyang tabi. Ngunit handa si Elias. Agad niyang inihampas ang punyal sa direksyon ng galaw ng nilalang. Ang talim ay tumama. Hindi sa laman, kundi sa isang bagay na tila usok ngunit may bigat. Nagkaroon ng isang matinis na reaksyon ang hangin at ang nilalang ay bahagyang umatras. Ngunit hindi ito nasaktan. Sa halip, tila mas naging interesado ito. Umikot ito sa paligid ni Elias. Mabilis ngunit hindi nagmamadali. Para itong mandaragit na naglalaro sa kanyang biktima, sinusubukan kung hanggang saan ang kakayahan nito. Hindi ka ordinaryo, mahinang sambit ni Elias. Sa pagkakataong iyon, inilabas niya ang isang piraso ng papel mula sa kanyang damit. Lumang papel na may nakasulat na mga simbolo at dasal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali at marahang pinunit ang papel. Sa sandaling iyon, ang hangin ay biglang nagbago. Ang mga dahon sa paligid ay umuga at ang lupa ay tila umalingaw-ngaw sa isang tunog na hindi naririnig ngunit nararamdaman. Ang nilalang ay napahinto. Isang mahinang liwanag ang bumalot sa paligid ni Elias. Hindi ito maliwanag na liwanag, kundi isang uri ng presensyang nagtataboy sa dilim. Sa unang pagkakataon, ang nilalang ay umatras ng malinaw. Ngunit ang pag-atras nito ay hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa pagkilala. Unti-unti, nagbago ang anyo nito. Ang malabong hugis ay nagsimulang maging mas malinaw. Isang anyong halos kahawig ng tao, ngunit may mga bahagi na hindi dapat naroroon. Ang mga mata nito ay walang puti, puro dilim, at ang bibig ay tila mas malawak kaysa sa dapat. Tumingin ito kay Elias, at sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Huli ka na. Ang tinig nito ay hindi nagmula sa bibig, kundi tila umalingaw-ngaw mula sa mismong kagubatan. Hindi nagpakita ng gulat si Elias, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang kumunot. Nasaan ang bata? Direkta niyang tanong. Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, ngumiti ito. Isang ngiting walang init, walang emosyon, kundi purong panlilin lang. Hindi mo na siya maaabot. Sa mga salitang iyon, biglang nagbago ang paligid. Ang clearing na kanilang kinatatayuan ay tila lumawak at ang mga puno ay nagmukhang mas malayo. Ang lupa ay nagsimulang lumubog sa ilang bahagi at ang hangin ay naging mas malamig. Napagtanto ni Elias ang nangyayari. Ilang sandali na siyang nasa loob ng isang nilikhang espasyo. Isang ilusyon na kontrolado ng nilalang. Isang bitag. Agad niyang itinaas ang kanyang anting-anting at muling binigkas ang dasal sa kanyang isip. Ngunit sa pagkakataong iyon, mas mabigat ang pakiramdam, mas mahirap ang pagtuon. Mas malakas ang nilalang kaysa sa inaasahan niya. Sa isang iglap, sumugod ang nilalang. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ito naglaho. Direkta itong umatake. Iniharang ni Elias ang kanyang punyal, ngunit ang lakas ng tama ay nagpatras sa kanya ng ilang hakbang. Ang lupa sa kanyang likuran ay bahagyang gumuho at halos mawalan siya ng balanse. Hindi ito tulad ng mga nakaraang kalaban niya. Ito ay may lakas na lampas sa karaniwang aswang. Muling sumugod ang nilalang, mas mabilis, mas agresibo. Sa bawat galaw nito, tila sumasabay ang paligid. Ang mga anino ay gumagalaw, ang lupa ay kumikilos, at ang hangin ay kumakampi rito. Ngunit hindi umatras si Elias. Sa halip, hinarap niya ang bawat galaw ng nilalang, sinasalubong ang bawat atake,
at dahan-dahang hinahanap ang tamang sandali. Sa gitna ng laban, napansin niya ang isang bagay. Sa bawat paglapit ng nilalang, ang anting-anting sa kanyang kamay ay bahagyang umiinit. Hindi ito basta reaksyon. Ito ay isang palatandaan. May kahinaan ang nilalang. Kailangan lamang niya itong mahanap. Sa isang sandali ng pag-atake, biglang umatras si Elias. Hindi upang umiwas, kundi upang magbigay ng espasyo. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang punyal at ang anting-anting sa harap niya. Sa kanyang isip, binuo niya ang buong dasal. Hindi putol, hindi kulang. Buong buo. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila tumigil. At sa pagitan ng dalawang nilalang, ang huling antingero at ang nilalang ng dilim, isang lakas ang unti-unting nag-ipon. Isang lakas na magtatakda kung sino ang mananaig sa gabing iyon. Ngunit bago pa man niya tuluyang mailabas ang kapangyarihang iyon, ang nilalang ay biglang ngumiti. At sa ngiting iyon, may nakatagong lihim. Isang lihim na hindi pa nauunawaan ni Elias. At sa susunod na sandali, ang laban ay tuluyang magbabago sa direksyong hindi niya inaasahan. Ang ngiti ng nilalang ay hindi naglaho kahit ramdam nito ang lumalakas na kapangyarihang pinipigil ni Elias. Sa halip, lalo itong naging malinaw. Isang ngiting may dalang katiyakan na para bang alam nito ang mangyayari bago pa man kumilos ang antingero. Nanatiling nakataas ang kamay ni Elias. Hawak ang punyal at anting-anting habang ang dasal sa kanyang isipan ay papalapit sa sukdulan. Ang hangin sa paligid ay tila kumikirot. Ang lupa ay bahagyang nanginginig at ang mga anino ay nagkakagulo sa hindi maipaliwanag na puwersa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi umatake ang nilalang. Sa halip, nagsalita ito muli. Hindi mo pa rin nauunawaan. Wika nito. Ang tinig ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa, mabigat at malamig. Hindi sumagot si Elias, ngunit sa kanyang loob, may bahagyang pag-aalinlangan na sumibol. Isang bagay na hindi niya hinayaang lumaki. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang kapangyarihan. Isang puwersang hindi nakikita ang sumabog mula sa kanyang kinatatayuan. Ang lupa ay bahagyang umangat. Ang hangin ay kumawala at ang mga anino ay tila itinaboy palayo. Ang liwanag na hindi mula sa araw ay bumalot sa lugar at sa sandaling iyon, ang nilalang ay tinamaan ng lakas na iyon. Napaatras ito. Ang anyo nito ay tila napunit. Parang usok na hinahawi ng hangin. Ngunit hindi ito nawala. Sa halip, muli itong bumuo ng sarili. Mas buo, mas malinaw. At sa pagkakataong iyon, nakita ni Elias ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mukha. Sa loob ng anyo ng nilalang, may bahid ng isang pamilyar na anyo. Isang anyong matagal na niyang ibinaon sa kanyang alaala. Napakunot ang kanyang noo. Imposible. Hindi maaari. Mahina niyang sambit. Ngumiti ang nilalang. Mas malalim, mas malinaw. Ngayon mo pa lamang nakikita. Ang anyo nito ay patuloy na nagbabago at sa bawat segundo, mas lumilinaw ang hugis ng mukha. Isang mukha na hindi dapat naroon. Isang mukha ng taong matagal nang patay. Ang kanyang ama. Napaatras si Elias, hindi dahil sa takot sa lakas ng nilalang, kundi dahil sa bigat ng kanyang nakikita. Ang kanyang paghinga ay bahagyang bumilis, at ang hawak niyang anting-anting ay tila biglang bumigat. Hindi ikaw yan, mariin niyang sabi. Pilit pinipigilan ng emosyon na sumiklab sa kanyang dibdib. Ngunit hindi sumagot ang nilalang sa paraang inaasahan niya. Sa halip,
Nagsalita ito gamit ang tinig na matagal na niyang hindi naririnig. Iniwan mo kami. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumagos sa kanyang alaala. Isang sandali ng kahinaan. At sapat na iyon. Sa isang iglap sumugod ang nilalang. Mas mabilis kaysa dati. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. At bago pa man makapaghanda si Elias, tumama ang isang malakas na puwersa sa kanyang dibdib. Tumilapon siya paatras. Ang kanyang likod ay bumagsak sa matigas na lupa at ang hangin sa kanyang baga ay nawala. Ilang sandali siyang hindi makagalaw. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo. Ngunit hindi siya nawalan ng malay. Pinilit niyang bumangon. Sa kanyang harapan, ang nilalang ay muling nakatayo. Ang anyo nito ay patuloy na naglalaro sa pagitan ng realidad at ilusyon. Ngunit ang mukha ng kanyang ama ay nananatili. Mahina ka pa rin, wika nito. Dahan-dahang tumayo si Elias. Pinipilit na ibalik ang kanyang pagtuon. Alam niyang ang nakikita niya ay hindi totoo. Isang ilusyon, isang panlilin lang na ginagamit upang sirain ang kanyang isip. Ngunit kahit alam niya iyon, ang epekto ay hindi madaling alisin. Hindi ikaw ang kausap ko, sagot niya. Mas malamig ang tinig. Mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting at ipinikit ang kanyang mga mata sa loob ng isang saglit. Sa kanyang isip, hindi na lamang dasal ang kanyang binibigkas, kundi alaala. Ang tunay na alaala ng kanyang ama, hindi ang anyong ipinapakita ng nilalang. Kundi ang lalaking nagturo sa kanya, gumabay sa kanya, at naghandog ng kanyang buhay upang maprotektahan ang baryo. Sa sandaling iyon, ang kanyang paghinga ay bumalik sa normal. Ang kanyang isip ay luminaw. Pagdilat niya, ang kanyang mga mata ay wala ng pag-aalinlangan. Tapos na ang panlilinlang mo, wika niya. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya umatake agad. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit. At sa bawat hakbang, ang paligid ay tila nagbabago. Ang ilusyon ay nagsisimulang mag-crack. Ang anyo ng nilalang ay bahagyang nawawala sa kanyang kontrol. Napansin ito ng nilalang. At sa unang pagkakataon, ang ngiti nito ay bahagyang naglaho. Sa loob ng ilang segundo, nagkatitigan silang dalawa. Dalawang nilalang na parehong may dalang nakaraan. Ngunit isa lamang ang may kakayahang tapusin ito. Biglang sumugod si Elias. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ito basta atake. Ito ay isang desisyon. Ang punyal ay diretsong tinungo ang pinakagitna ng anyo ng nilalang. Hindi kung saan ito pinakamalakas, kundi kung saan ito pinakamahina. Sa sandaling tumama ang talim, nagkaroon ng isang matinding reaksyon ang paligid. Ang hangin ay sumabog palabas, ang lupa ay umangat, at ang ilusyon ay tuluyang nabasag. Ang anyo ng nilalang ay napunit. Ngunit sa halip na tuluyang mawala, ito ay umatras, mabilis, halos parang takot. Sa loob ng ilang sandali, ang kagubatan ay bumalik sa katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikang ligtas. Ito ay katahimikang may babala. Huminga ng malalim si Elias. Ang kanyang katawan ay mabigat, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Hindi pa tapos ang laban. At ang nilalang na iyon, kung ano man ito, ay hindi basta umatras dahil sa takot. Ito ay umatras dahil may mas malaki pa itong plano. Tumingin siya sa direksyon kung saan ito naglaho, sa kailaliman ng kagubatan. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang tungkulin. Sapagkat ang kalaban niya ay hindi lamang isang nilalang ng dilim.
Ito ay isang bagay na may koneksyon sa kanyang nakaraan. At kung hindi niya ito mapipigilan, ang baryo ng San Isidro ay hindi lamang mawawalan ng isa pang buhay, kundi tuluyang lulubog sa dilim na hindi na muling sisikat ang liwanag. Nanatiling nakatayo si Elias sa gitna ng kagubatan, habang ang malamig na hangin ay muling gumalaw sa paligid. Ang katahimikan na bumalot sa lugar ay hindi nagdulot ng kapanatagan. Sa halip, ito ay tila pahinga lamang ng isang panganib na hindi pa tapos. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay na may hawak na punyal. Ang talim ay may bahagyang bakas ng itim na parang abo, isang palatandaan na ang kanyang tinamaan ay hindi ganap na laman, kundi isang anyong nasa pagitan ng mundo ng tao at ng dilim. Ngunit ang mas mabigat sa kanya ay hindi ang laban, kundi ang kanyang nakita, ang mukha ng kanyang ama. Ipinihit niya ang kanyang tingin sa paligid, pilit ibinabalik ang kanyang isip sa kasalukuyan. Alam niyang hindi siya maaaring magpadala sa emosyon. Ang ganitong uri ng kalaban ay umaasa sa kahinaan ng isip, sa alaala, sa takot, sa pagdududa. Ngunit kahit na malinaw sa kanya iyon, hindi niya maitanggi ang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Paano? Paano nagamit ng nilalang ang anyo ng kanyang ama? Hindi ito simpleng ilusyon lamang. May lalim ang pagkakahulma ng mukha. May bigat ang tinig at higit sa lahat, may kaalaman ito sa mga bagay na hindi dapat alam ng iba. Huminga siya ng malalim at muling lumuhod sa lupa. Muli niyang sinuri ang paligid, ang mga bakas, ang lupa, ang hangin. Ang clearing na iyon ay hindi basta lugar ng pag-atake. Ito ay tila isang punto ng pagtawid. Isang lugar kung saan ang hangganan ng dalawang mundo ay mas manipis kaysa karaniwan. Hinawakan niya ang lupa at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip, pinilit niyang damhin ang natitirang enerhiya sa lugar. At doon, unti-unti niyang naramdaman ang isang pamilyar na presensya. Hindi malinaw, hindi buo, ngunit sapat upang makilala. Ito ay kapareho ng enerhiyang minsang naramdaman niya noong bata pa siya, sa gabi kung kailan nawala ang kanyang ama. Biglang bumukas ang kanyang mga mata. Ang alaala ay bumalik ng mas malinaw kaysa dati. Isang gabi rin iyon na tulad nito, madilim, malamig at tahimik. Ang kanyang ama ay umalis ng walang paliwanag, dala ang kanyang mga anting-anting at hindi na muling bumalik. Ang tanging naiwan ay ang kanyang mga gamit at ang katahimikan na punong-puno ng tanong. Matagal nang tinanggap ni Elias na ang kanyang ama ay namatay sa pakikipaglaban sa isang nilalang. Ngunit ngayon, nagsisimulang magbago ang kanyang paniniwala. Hindi basta nawala ang kanyang ama. May nangyari. At ang nilalang na kanyang hinarap ay maaaring may kinalaman dito. Dahan-dahan siyang tumayo at muling tinignan ang direksyon kung saan umatras ang nilalang. Sa kanyang pakiramdam, ang presensya nito ay hindi tuluyang nawala. Ito ay umatras lamang, naghihintay, nagmamasid. At marahil, inaanyayahan siya. Hindi pa ito ang wakas, mahina niyang sabi. Sa pagkakataong iyon, hindi siya agad sumunod sa direksyon ng nilalang. Sa halip, lumingon siya pabalik sa baryo. Ang bata. Ang tunay niyang layunin ay hindi ang habulin ang nilalang, kundi ang iligtas ang nawawala. At kung ang kanyang hinala ay tama, ang bata ay hindi papatay. Ngunit nasa isang lugar ito na hindi basta maaabot. Kailangan niyang maghanda. Mabilis siyang naglakad pabalik sa hangganan ng kagubatan. Sa bawat hakbang, ang
Ang bigat ng kanyang iniisip ay lalo lamang lumalalim. Hindi na lamang ito laban ng tungkulin. Ito ay naging personal. Pagdating niya sa baryo, naroon pa rin ang mga tao, naghihintay, umaasa. Nang makita siya, agad silang lumapit. Nasaan ang bata? Tanong ng ina, nanginginig ang tinig. Sandaling tumahimik si Elias bago sumagot. Buhay pa siya, sabi niya, diretso. Isang bulong ng pag-asa ang kumalat sa mga tao. Ngunit hindi pa siya tapos magsalita. Pero hindi siya basta maaabot. Ang mga mukha ng tao ay muling nabalot ng pag-aalala. Lumapit si Mang Severino, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaunawa. Bumalik na sila, mahina niyang sabi. Tumingin si Elias sa matanda. Hindi lang sila, sagot niya. May mas malalim pa. Nagkatinginan ng dalawa, isang tahimik na pag-uusap na hindi na kailangang bigkasin. Sa wakas, nagsalita si Mang Severino. Akala namin natapos na iyon noong panahon ng iyong ama. Hindi sumagot si Elias. Ngunit sa kanyang isip malinaw na ngayon. Ang laban ng kanyang ama ay hindi kailanman natapos. Ito ay ipinasa lamang. At ngayon, siya ang haharap sa katotohanan na matagal nang itinago. Sa pagkakataong iyon, naglakad si Elias palayo sa grupo at tumungo sa kanyang bahay. Hindi na siya muling lumingon, ngunit alam niyang ang mga mata ng baryo ay nakasunod sa kanya. Pagpasok niya sa loob, agad niyang binuksan ang lumang kahon. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi lamang ang mga karaniwang gamit ang kanyang hinanap. Sa ilalim ng mga anting-anting at papel, may isang bagay na matagal na niyang hindi ginagalaw. Isang lumang tela na nakabalot sa isang bagay na mas mabigat kaysa sa inaasahan. Dahan-dahan niya itong inalis. At doon, lumitaw ang isang bagay na matagal nang itinago. Isang anting-anting na hindi niya kailanman ginamit. Ito ay hindi tulad ng iba. Mas luma, mas tahimik. Ngunit may dalang lakas na hindi niya palubos na nauunawaan. Matagal niya itong tinitigan. Alam niyang kapag ginamit niya ito, wala nang pagbalik sa dati. Ngunit sa sitwasyon ng baryo, wala na siyang ibang pagpipilian. Mahigpit niyang hinawakan ng anting-anting. At sa sandaling iyon, ang kanyang desisyon ay tuluyang nabuo. Hindi na lamang niya hahabulin ang nilalang. Hahanapin niya ang katotohanan. At kung kinakailangan, haharapin niya ang anino ng kanyang ama. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay isugal ang kanyang sariling buhay. Sa loob ng kanyang bahay, nanatiling tahimik si Elias habang hawak ang lumang anting-anting na ngayon lamang niya muling nasilayan matapos ang maraming taon. Ang lampara sa sulok ay nagbibigay ng mahinang liwanag, sapat upang makita ang mga ukit sa metal, mga simbolong mas matanda pa sa mga dasal na kanyang kinalakihan. Hindi ito basta kagamitan. Ito ay pamana. At ayon sa kanyang ama, hindi ito dapat gamitin hanggat hindi dumarating ang panahong wala ng ibang paraan. Mahigpit niya ipinikit ang kanyang mga mata. Pilit inaalala ang huling pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa anting-anting na iyon. Hindi lahat ng laban ay kailangang tapusin, wika ng kanyang ama noon. Pero kapag dumating ang laban na hindi mo na kayang iwasan, ito ang magbubukas ng pinto na hindi mo na muling maisasara. Noon, hindi niya lubos na naunawaan ang ibig sabihin nito. Ngayon, malinaw na. Ang laban na iyon ay dumating na. Dahan-dahan niyang inilapag ang anting-anting sa mesa at inilabas ang iba pa niyang gamit. Ang punyal, ang mga papel na may dasal,
at ang ilang maliliit na bagay na may kanya-kanyang gamit sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit kahit kompleto ang kanyang kagamitan, alam niyang kulang pa rin. Hindi sapat ang lakas lamang. Kailangan niya ng kaalaman. At may isa lamang tao sa baryo na maaaring magbigay nito. Agad siyang lumabas ng bahay at tinungo ang lumang kubo ni Mang Severino. Sa kanyang paglalakad, ramdam niya ang mga matang nakamasid mula sa mga bahay. Hindi na lamang takot, kundi pag-asa ang kanilang nararamdaman. Pagdating niya sa kubo, hindi na siya kumatok. Bahagya niyang itinulak ang pinto at pumasok. Naroon si Mang Severino, nakaupo sa harap ng isang maliit na mesa, tila naghihintay. "Alam kong babalik ka," sabi ng matanda, hindi na tumingin. Lumapit si Elias at inilapag ang anting-anting sa mesa. Sa unang pagkakataon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda. "Ginising mo na pala," mahina nitong sabi. "Wala na akong pagpipilian," sagot ni Elias. Matagal na tinitigan ni Mang Severino ang anting-anting bago siya muling nagsalita. "Alam mo ba kung ano talaga yan?" Umiling si Elias. "Pamana lang ang sabi sa akin." Huminga ng malalim ang matanda. "Hindi lang pamana," wika niya. "Ito ang susi." Bahagyang kumunot ang noo ni Elias. "Susi sa ano?" Sandaling tumahimik si Mang Severino, tila pinipili ang mga salitang kanyang bibigkasin. Sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng bigat sa paligid. Ang nilalang na hinarap mo kagabi, pagpapatuloy ng matanda, hindi na basta aswang. Isa na itong nilalang na nakatali sa mas malalim na bahagi ng dilim. Isang lugar na hindi na dapat naaabot ng mga tulad natin. "Paano ito nakabalik?" tanong ni Elias. Tumingin sa kanya ang matanda. Dahil may nagbukas ng daan. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. At sa katahimikang iyon, unti-unting nabuo sa isip ni Elias ang isang posibilidad na ayaw niyang tanggapin. "Ang ama ko," mahina niyang sabi. Hindi agad sumagot si Mang Severino. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. "Hindi siya basta namatay," dagdag ng matanda. "Nakipaglaban siya sa isang nilalang na tulad ng nakita mo. Pero sa laban na yon, may nangyari na hindi namin inaasahan." Lumapit si Elias. "Ano ang nangyari?" "Sinubukan niyang isara ang daan," sagot ng matanda. "Pero para magawa iyon, kailangan niyang manatili sa kabilang panig." Nanlamig ang pakiramdam ni Elias. Hindi siya nakabalik. Tumahimik siya. Pilit inuunawa ang ibig sabihin ng mga narinig. Kung ganoon, bakit ginagamit ng nilalang ang kanyang anyo? Putol ng matanda. Tumango si Elias. Dahil hindi pa siya tuluyang nawawala. Sabi ni Mang Severino, ang kaluluwa niya ay maaaring naiwan sa pagitan. Hindi buhay, hindi patay. Ang mga salitang iyon ay parang bigat na dumagan sa dibdib ni Elias. Ginagamit siya, dagdag ng matanda, bilang daan, bilang sisidlan, bilang paalala. Napayuko si Elias. Sa unang pagkakataon, ang laban ay naging mas malinaw at mas mabigat. Hindi lamang niya kailangang iligtas ang bata. Kailangan din niyang harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. At ang anting-anting? Tanong niya, pilit pinatatag ang kanyang sarili. Kung susi iyon, sagot ng matanda, kaya nitong buksan ang daan patungo sa pinanggagalingan ng nilalang. Tulad ng ginawa ng ama ko.
Tumango si Mang Severino. Pero tandaan mo, kapag binuksan mo yon, hindi ka na basta lalaban sa isang nilalang. Papasok ka sa mundo nila. Isang mabigat na desisyon ang nakabitin sa hangin. At kung hindi ko gawin? Tanong ni Elias. Tuluyan nang mawawala ang bata. Sagot ng matanda. At ang nilalang. Lalakas pa. Tumahimik si Elias. Sa kanyang isip, malinaw na ang lahat. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kinuha niya ang anting-anting at mahigpit itong hinawakan. Kung doon ako pupunta, wika niya, may paraan pa ba para makabalik? Hindi agad sumagot si Mang Severino. At sa kanyang katahimikan, naramdaman ni Elias ang sagot. May posibilidad. Sa wakas ay sabi ng matanda. Pero hindi garantiya. Tumango si Elias. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, tumalikod siya at naglakad palabas ng kubo. Sa labas, ang baryo ay tahimik pa rin, ngunit ang gabi ay unti-unting lumalalim. At sa pagkakataong iyon, ang kanyang landas ay tuluyan ng nagbago. Hindi na lamang siya magtatanggol. Siya ay tatawid sa hangganan ng mundo ng tao at ng dilim. At sa kabilang panig, naghihintay ang katotohanan. Pati na rin ang kapalaran ng kanyang ama. Ang gabi ay tuluyang lumalim nang si Elias ay muling tumapak sa hangganan ng kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang pakay. Hindi na lamang siya papasok upang maghanap o makipaglaban. Siya ay tatawid. Mahigpit niyang hawak ang antigong anting-anting habang ang kanyang punyal ay nakasukbit sa kanyang tagiliran. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi na iyon ang kanyang iniintindi. Ang tunay na lamig ay nagmumula sa kaalaman na ang kanyang tatahakin ay isang daan na maaaring hindi na niya balikan. Sa bawat hakbang papasok sa kagubatan, ramdam niya ang pagbabago sa paligid. Ang mga punong kanina'y tahimik ay tila nagiging mas mabigat ang presensya. Ang lupa ay parang may sariling pulso, isang tibok na hindi mula sa mundo ng tao. Hindi siya tumigil hanggang marating niya ang clearing kung saan niya unang nakaharap ang nilalang. Ngunit ngayon, mas malinaw na sa kanya ang lugar na iyon. Hindi ito basta clearing. Ito ay isang pinto. Huminto siya sa gitna at dahan-dahang inilabas ang anting-anting. Sa liwanag ng buwan na bahagyang sumisilip sa pagitan ng mga sanga, ang metal ay tila nagbago ng anyo. Ang mga ukit ay unti-unting luminaw na para bang muling nagigising. Ipinihit ni Elias ang kanyang tingin sa paligid. Tahimik. Ngunit hindi walang laman. Alam niyang may mga mata na nakamasid. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip, hindi lamang dasal ang kanyang binigkas, kundi panata. Isang panata na kung siya man ay hindi na makabalik, hindi niya hahayaang madamay ang baryo sa kasalanang hindi nila ginawa. Dahan-dahan niyang itinaas ang anting-anting. Sa sandaling iyon, ang hangin ay biglang tumigil. Ang mga dahon ay hindi na gumalaw. At ang paligid ay tila naghintay. Pagdilat niya, marahan niyang binigkas ang mga salitang matagal nang hindi naririnig. Mga salitang hindi na itinuturo sa mga bagong henerasyon ng antingero. Sa bawat salita, ang anting-anting ay unti-unting umiinit. Ang lupa sa ilalim niya ay nagsimulang manginig. At ang clearing ay nagbago. Ang mga gilid nito ay tila lumalim, ang mga anino ay naging mas makapal, at ang hangin ay nagkaroon ng kakaibang bigat, parang hinihila siya pababa. Ngunit hindi siya tumigil. Sa huling salita ng kanyang panata, itinusok niya ang punyal sa lupa habang ang anting-anting ay itinapat sa harap niya. Sa isang iglap,
Nagbukas ang daan. Hindi ito isang pinto na may anyo. Ito ay isang pagkawasak ng realidad. Sa kanyang harapan, ang kagubatan ay tila napunit at sa likod nito ay isang mundo na hindi dapat nakikita ng mga mata ng tao. Ang liwanag ay nawala. Ang dilim ay hindi basta kawalan ng ilaw. Ito ay may lalim, may galaw at may presensya. At mula sa kabilang panig, may malamig na hangin na dumaloy palabas na para bang may isang bagay na humihinga mula roon. Hindi nagatubili si Elias. Isang hakbang at siya ay tumawid. Sa sandaling tumapak siya sa kabilang panig, ang kanyang katawan ay tila piniga ng isang puwersang hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang pandama ay nagulo. Ang paningin, pandinig, at pakiramdam ay sabay-sabay na nagbago. Ngunit hindi siya bumagsak. Pinilit niyang manatiling matatag. Unti-unting naging malinaw ang kanyang paligid. Ang mundo sa kabilang panig ay hindi tulad ng inaasahan niya. Ito ay kahawig ng kagubatan, ngunit baluktot. Ang mga puno ay mas matataas, ngunit tila patay. Ang lupa ay hindi lupa, kundi parang abo. At ang langit ay wala, tanging isang walang katapusang dilim na may bahagyang paggalaw. Huminga siya ng malalim. Ang hangin dito ay mabigat, ngunit maaari pa ring malanghap. Sa di kalayuan, may mga anyong gumagalaw. Hindi malinaw, ngunit sapat upang malaman na hindi siya nag-iisa. Mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting. Dito, mas malinaw ang reaksyon nito. Mainit, halos nagliliyab, na para bang sinusubukang gabayan siya. Sinundan niya ang pakiramdam. Sa bawat hakbang, mas nararamdaman niya ang presensya ng nilalang na kanyang hinahanap. At hindi lamang iyon. May isa pang presensya. Mas tahimik. Mas malalim. Isang presensyang matagal na niyang hinahanap. Kahit hindi niya alam kung buhay pa ito o hindi. Ang kanyang ama. Ngunit bago pa siya makalapit, may isang anyo ang unti-unting lumitaw sa kanyang harapan. Hindi ito biglang sumulpot. Ito ay tila nabuo mula sa dilim. Isang nilalang na mas malinaw kaysa sa mga nakita niya kanina. Mas buo, mas matatag, at mas mapanganib. At sa pagkakataong iyon, wala itong ginamit na ibang mukha. Ipinakita nito ang tunay nitong anyo. Isang anyong hindi ganap na tao, ngunit may anyo ng isang matandang nilalang na matagal nang nabuhay sa dilim. Tumingin ito kay Elias. At sa unang pagkakataon, walang panlilin lang sa mga mata nito. Dumating ka rin, wika nito. Ang tinig ay mabigat, parang mula sa kailaliman ng lupa. Hindi umatras si Elias. Nasaan ang bata? Tanong niya diretso. Ngumiti ang nilalang, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Mas malamig, mas tiyak. Nasa lugar na hindi mo kayang abutin, sagot nito. Mahigpit na hinawakan ni Elias ang kanyang punyal. Kung kaya mong kunin, dagdag ng nilalang, kunin mo. Sa mga salitang iyon, ang paligid ay muling nagbago. Ang lupa ay naghiwalay. Ang mga anino ay gumalaw. At ang espasyo sa pagitan nila ay tila naging mas malalim. Isang bangin na hindi pisikal kundi espiritual. At sa kailaliman ng bangin na iyon may mahinang presensya. Mahina, ngunit buhay. Ang bata. Napatingin si Elias doon. At sa sandaling iyon, alam niyang ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pagpatay sa kalaban. Ito ay tungkol sa pagtawid sa mas malalim na bahagi ng dilim. Kung saan ang bawat hakbang ay maaaring maging huli. Sa kanyang harapan,
Ang nilalang ay nanatiling nakamasid. Hindi ito umaatake. Hindi ito nagmamadali. Sapagkat alam nito, sa mundong iyon, ang kalaban ni Elias ay hindi lamang ito, kundi ang mismong realidad na kanyang pinasok. At sa bawat segundo na lumilipas, mas lumalapit siya sa puntong wala nang balikan. Nanatiling nakatayo si Elias sa gilid ng bangin, habang ang malamig at mabigat na hangin ng kabilang mundo ay patuloy na dumadaloy sa kanyang paligid. Sa kailaliman nito, naroon ang mahinang presensya ng bata. Hindi nakikita, ngunit malinaw na nararamdaman. Buhay, ngunit unti-unting nauupos. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa ibaba, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na gumagalaw. Hindi ito simpleng bangin. Hindi ito lugar na kayang daanan ng karaniwang hakbang. Ang pagitan ng kanyang kinatatayuan at ng presensya ng bata ay hindi lamang distansya. Ito ay isang paghihiwalay ng dalawang antas ng pag-iral. At alam niyang ang anumang maling galaw ay maaaring magtulak sa kanya sa tuluyang pagkawala. Sa kanyang likuran, ang nilalang ay tahimik pa ring nakamasid. Hindi ito kumikilos. Hindi ito umaatake. Ngunit ang presensya nito ay sapat upang ipaalala kay Elias na wala siyang oras. Dahan-dahan niyang itinaas ang anting-anting. Sa sandaling iyon, mas lalong uminit ang metal. Parang tumutugon sa lalim ng lugar na kanyang kinatatayuan. Ipinihit niya ang kanyang tingin sa bangin. Kung ito ang pagitan ng dalawang mundo, kung gayon, may paraan para tawirin ito. Ipinihit niya ang punyal sa kanyang palad at marahang tinusok ang sariling balat. Hindi malalim, ngunit sapat upang dumaloy ang ilang patak ng dugo. Hinayaan niyang tumulo ang dugo sa anting-anting. Sa sandaling tumama ang dugo sa metal, nagbago ang reaksyon nito. Ang mga ukit ay nagliwanag. Hindi maliwanag na ilaw, kundi isang pulang kinang na tila may sariling buhay. Ang paligid ay biglang kumirot. Ang bangin ay tila gumalaw. At mula sa kailaliman, may umangat. Hindi ito tulay. Hindi ito landas. Ito ay isang anyo ng enerhiya. Isang manipis na guhit na nagdudugtong sa dalawang panig. Parang hibla na kayang maputol sa isang maling hakbang. Ngunit sapat na iyon. Huminga ng malalim si Elias. Hindi siya lumingon sa nilalang. Hindi na niya kailangan. Alam niyang naghihintay lamang ito. At marahil, umaasa na siya ay mabibigo. Inilagay niya ang isang paa sa hibla. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay tila nawalan ng timbang. Ang pakiramdam ay hindi paglalakad, kundi pag-iral sa isang bagay na hindi solid, hindi rin hangin. Isang maling galaw at siya ay mahuhulog. Ngunit hindi siya umatras. Isa pang hakbang. Ang paligid ay nagsimulang magbago habang siya ay nasa gitna ng pagtawid. Ang mga anino ay lumalapit. Ang hangin ay bumibigat at ang kanyang paningin ay tila niloloko ng kung ano-anong anyo. Mga mukha, mga alaala, mga boses. Bumalik ka. Hindi mo kaya. Katulad ka lang niya. Ang tinig ng kanyang ama ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya tumigil. Hindi ikaw yan, mahina niyang sambit. Sa bawat hakbang, mas lalong lumalakas ang mga tinig, mas lalong nagiging malinaw ang mga ilusyon. Ngunit sa halip na labanan ang mga ito, pinili ni Elias na huwag pansinin. Hindi niya kailangang patunayan ang kanyang sarili sa mga anino. Kailangan lamang niyang makarating.
sa wakas, narating niya ang kabilang panig. Sa sandaling tumapak siya, ang himla ay agad na naglaho. Parang hindi ito kailanman umiral. Napahinga siya ng malalim, ngunit hindi siya nagtagal. Sa kanyang harapan, naroon ang pinanggagalingan ng presensya. Isang maliit na espasyo, hindi ito kulungan, ngunit tila isang lugar na pinipigilan ang pag-iral ng isang bagay. At sa gitna nito, ang bata, nakahandusay, walang malay, ngunit humihinga pa. Agad siyang lumapit at lumuhod. Hinawakan niya ang bata at naramdaman ang malamig nitong katawan. Mahina ang tibok ng puso, ngunit naroon pa. Ligtas ka na. Mahina niyang sabi, bagaman alam niyang hindi pa iyon ganap na totoo. Ngunit bago pa man niya tuluyang buhatin ang bata, naramdaman niya ang isang biglang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay biglang naging mas mabigat. Ang espasyo ay tila sumikip. At sa kanyang likuran, isang presensya ang muling lumapit. Hindi na ito ang parehong anyo kanina. Mas malakas, mas malinaw, mas mapanganib. Dahan-dahang tumayo si Elias habang hawak ang bata. Hindi siya agad lumingon. Ngunit alam niyang ang nilalang ay hindi na lamang nagmamasid. Ito ay kumikilos na. At akala mo ganun lang kadali. Wika ng nilalang. Ang tinig ay mas malapit, mas mabigat. Unti-unting lumingon si Elias. Sa pagkakataong iyon, ang anyo ng nilalang ay mas buo kaysa dati. Hindi na ito nagtatago sa anino, kundi malinaw na nakatayo sa kanyang harapan. At sa likod nito, may isa pang presensya. Mas tahimik, mas pamilyar. Nanlaki ang mata ni Elias. Sa likod ng nilalang, may isang anyo na bahagyang nakatayo. Hindi ganap na malinaw, ngunit sapat upang makilala ang kanyang ama. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Ang anyo nito ay tila nakatali, parang isang bagay na pinipigilan, ginagamit at hindi makalaya. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Hindi lamang ginagamit ng nilalang ang anyo ng kanyang ama. Ito ay hawak nito, kinulong, at marahil, kinokontrol. Mahigpit na hinawakan ni Elias ang bata habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalawang presensya sa kanyang harapan. Ang isa ay kalaban. Ang isa ay alaala. Ngunit pareho silang hadlang. At sa pagkakataong iyon, alam niyang ang susunod niyang gagawin ay hindi lamang magtatakda ng kapalaran ng bata, kundi pati ng kanyang ama. At sa mundong iyon, walang lugar para sa pagdadalawang isip. Isang desisyon lamang ang maaaring gawin. At anumang piliin niya, may kapalit. Mahigpit ang hawak ni Elias sa bata habang nakatayo siya sa harap ng nilalang. Sa likod nito, ang anyo ng kanyang ama ay nananatiling nakatali sa isang puwersang hindi nakikita. Parang aninong pilit hinahawakan sa pagitan ng dalawang mundo. Ang hangin ay mabigat at ang espasyo ay tila sumisikip sa bawat sandali. Hindi na ito simpleng laban. Ito ay pagpili. Sa kanyang dibdib, naramdaman ni Elias ang bigat ng dalawang katotohanan. Ang batang nasa kanyang mga bisig na may buhay pang natitira at ang kanyang ama na maaaring hindi pa tuluyang nawawala. Ngunit alam niyang hindi niya kayang iligtas ang dalawa ng sabay. Hindi sa paraang ito. Bitawan mo ang bata, wika ng nilalang, malamig ang tinig. At ibibigay ko sa iyo ang matagal mo nang hinahanap. Hindi sumagot si Elias. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa anyo ng kanyang ama. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang oras.
At sa katahimikang iyon, may isang mahinang galaw. Ang ulo ng kanyang ama ay bahagyang gumalaw. Hindi ito malinaw, ngunit sapat upang mapansin. Isang maliit na pagtanggi, isang tahimik na babala. Ipinikit ni Elias ang kanyang mga mata sandali. At sa sandaling iyon, ang kanyang desisyon ay nabuo. Pagdilat niya, wala nang pag-aalinlangan. Hindi ako makikipagpalitan, wika niya, matatag. Ang ngiti ng nilalang ay unti-unting nagbago mula sa kumpiyansa tungo sa malamig na galit. Kung ganoon, sabi nito, pareho kayong mawawala. Sa isang iglap, kumilos ang nilalang. Mas mabilis kaysa dati. Mas mabigat. Ang espasyo sa pagitan nila ay naglaho at ang lakas ng presensya nito ay bumagsak kay Elias na parang bigat ng isang buong mundo. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya umatras. Sa halip, inilapit niya ang bata sa kanyang katawan at itinaas ang anting-anting. Sa sandaling iyon, ang metal ay nagliyab, hindi sa apoy, kundi sa isang pulang liwanag na parang dugo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elias ang tunay nitong kapangyarihan. Hindi ito simpleng proteksyon. Ito ay sakripisyo. Walang pag-aatubili, muli niyang pinutol ang kanyang palad. Mas malalim kaysa dati. Ang dugo ay dumaloy ng mabilis at tumulo sa anting-anting. Sa sandaling iyon, ang buong paligid ay nagbago. Ang lupa ay umuga. Ang hangin ay sumigaw. At ang espasyo ay tila napunit. Ang nilalang ay napahinto. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lakas na kanyang kinaharap. Hindi mo alam ang ginagawa mo, wika nito. Ngunit hindi na ito pinansin ni Elias. Sa kanyang isip, malinaw na ang lahat. Ang anting-anting ay hindi lamang susi sa pagtawid. Ito ay susi sa pagbabalik. Ngunit may kapalit. Sa bawat patak ng dugo, may bahagi ng kanyang sarili ang nawawala. Isang lakas, isang alaala, isang bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit hindi siya tumigil. Itinaas niya ang anting-anting sa pagitan ng kanyang sarili, ng bata, at ng anyo ng kanyang ama. At kung may daan palabas, mahina niyang sabi, "Ako ang magbubukas." Sa sandaling iyon, isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa kanyang kinatatayuan. Ang liwanag ay hindi mula sa mundo ng tao. Ito ay mas malalim. Isang lakas na may halong sakit, alaala, at panata. Ang nilalang ay umatras. Ang anyo nito ay tila napunit at nawalan ng kontrol sa espasyong dati nitong hawak. At sa likod nito, ang anyo ng kanyang ama ay bahagyang kumawala. Sa unang pagkakataon, malinaw itong nakita ni Elias. Hindi na anino. Hindi na ilusyon, kundi isang presensyang naghihintay. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, walang salita. Ngunit sapat ang lahat. Isang paalam, isang pasasalamat, isang huling ugnayan. Napapikit si Elias at sa huling pagkakataon, ibinigay niya ang natitirang lakas ng anting-anting. Sa isang iglap, nagbukas ang daan. Isang punit sa pagitan ng dalawang mundo. Mas malaki, mas matatag, ngunit panandalian lamang. Mahigpit niyang niyakap ang bata. At bago tuluyang magsara ang daan, gumawa siya ng isang hakbang. Pabalik. Sa sandaling tumawid siya, ang puwersa sa likod niya ay sumabog. Ang mundo ng dilim ay tila nag-collapse sa sarili nito at ang presensya ng nilalang ay naglaho sa isang iglap. Ang liwanag ng tunay na mundo ay bumalik. Ang hangin ay muling gumalaw.
at ang lupa ay naging matatag. Ngunit sa pagbabalik na iyon, may isang bagay na naiwan. Sa kabilang panig, si Elias ay napaluhod sa lupa ng kagubatan. Hawak ang bata na unti-unting bumabalik ang init ng katawan. Huminga siya ng mabigat. Ang kanyang katawan ay nanghihina. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo. Ngunit alam niyang nagawa niya ang dapat gawin. Sa di kalayuan, nagsimulang marinig ang mga tinig ng mga tao mula sa baryo, papalapit, naghahanap. Ngunit hindi na siya tumingin. Sa kanyang isip, iisa lamang ang malinaw. Ang kanyang ama ay hindi na makakabalik. At ang laban na iyon ay may kapalit na hindi na mababawi. Dahan-dahan siyang napahiga sa lupa. Ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa anting-anting, na ngayon ay malamig na at tila wala ng laman. Sa kanyang huling lakas, tiningnan niya ang langit na natatakpan ng mga sanga. At sa katahimikan ng gabing iyon, ang huling antingero ay nanatiling nakahiga sa pagitan ng tagumpay at kapalit nito. Sa unang liwanag ng umaga, ang kagubatan ng San Isidro ay muling nagkaroon ng anyong payapa. Ang malamig na hangin ng gabi ay napalitan ng banayad na simoy, at ang mga aninong kaninay, tila may sariling buhay ay unti-unting naglaho sa pagdating ng araw. Sa gilid ng clearing, natagpuan ng mga taga-baryo si Elias. Nakahiga siya sa lupa, maputla, ngunit buhay. Sa kanyang mga bisig ay ang batang matagal nilang hinanap. Mahina, ngunit humihinga. Nang makita iyon ng mga tao, agad silang lumapit, dala ang pag-asa at pangamba. Buhay sila, mahinang sabi ng isa. Agad nilang kinuha ang bata mula sa kanyang bisig at dahan-dahang inangat si Elias. Walang malay ang antingero, ngunit ang kanyang paghinga ay naroon pa. Mahina, ngunit matatag. Dinala nila siya pabalik sa baryo. Sa mga sumunod na araw, ang buong San Isidro ay tila huminto. Ang mga tao ay naghintay, nagdasal, at nagbantay sa maliit na kubo kung saan pinahiga si Elias. Walang nagsabi ng malakas, ngunit alam ng lahat. Ang kanyang pagbabalik ay hindi garantiya ng paggaling. Ang bata ay unti-unting nagkamalay. Sa kanyang mga mata ay may bakas ng takot, ngunit wala na ang presensya ng dilim na bumalot sa kanya. Siya ay ligtas. Ngunit si Elias, nanatiling tahimik. 3 araw at 3 gabi ang lumipas bago siya muli nagmulat ng mata. Ang liwanag ng araw ay tumama sa kanyang paningin. At sa unang pagkakataon mula sa kanyang pagbabalik, naramdaman niya ang init ng mundo ng tao. Dahan-dahan siyang huminga. Mahina, ngunit sapat. Sa kanyang tabi ay naroon si Mang Severino, tahimik na nakaupo, tila matagal nang naghihintay. "Narinig mo ba?" Tanong ng matanda, hindi tumitingin. Bahagyang kumunot ang noo ni Elias. "Ano?" Mahina niyang sagot. Ang katahimikan, wika ng matanda. Tahimik na nakinig si Elias. At doon niya napansin, walang kakaibang presensya. Walang bigat sa hangin. Walang aninong nagmamasid. Ang kagubatan ay tahimik na muli. Natapos na, bulong ni Elias. Dahan-dahang tumango si Mang Severino. "Matagal na naming hinintay ang araw na iyan." Ngunit hindi ngumiti si Elias. Sa kanyang dibdib, may isang puwang na hindi mapunan ng katahimikan. Hindi siya nakabalik, mahina niyang sabi. Hindi na kinailangan pang itanong kung sino ang tinutukoy niya. Hindi lahat ng sakripisyo ay may kapalit na pagbabalik. Sagot ng matanda. Napapikit si Elias.
Ngunit sa pagkakataong iyon, wala nang sakit sa kanyang mga mata, kundi pagtanggap. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Ang mga tao ay muling nagtrabaho sa bukid. Ang mga bata ay muling naglaro sa dapit hapon. At ang gabi ay hindi na kasing bigat tulad ng dati. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ang mga mata ng baryo kay Elias ay hindi na puno ng takot, kundi paggalang. Hindi na siya ang mailap na antingero na iniiwasan. Siya ay naging bantay. Ngunit hindi tulad ng dati. Hindi na siya naglakad sa kagubatan gabi-gabi. Hindi na siya naghahanap ng laban. Sapagkat sa kanyang pakiramdam, ang digmaan ay natapos na. At ang anting-anting na minsang naging susi ay nanatiling tahimik. Isang gabi, habang nakaupo si Elias sa labas ng kanyang bahay, pinagmamasdan ng kagubatan sa malayo, muling dumaan sa kanyang isip ang lahat ng nangyari. Ang laban, ang bata, at ang kanyang ama. Mahigpit niyang hinawakan ang lumang anting-anting. Wala na itong init. Wala na itong reaksyon. Ngunit para sa kanya, hindi ito walang laman. Ito ay alaala at panata. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at tumingin sa kalangitan. Sa pagkakataong iyon, walang dilim na nagkukubli. Walang aninong nagbabantay. Tanging katahimikan. At sa katahimikang iyon, ang huling antingero ng baryo ay nanatiling nakaupo. Hindi na bilang mandirigma ng dilim, kundi bilang tagapagbantay ng liwanag.